For the past centuries, there are many who stand up for the freedom of our country. Some are known up to this day, some are left without being seen. These people who left traces and walk even in the jaws of death with full courage and clear heart to what they have been fighting for, had really shaped who we really are today. And now, I'm going to tell you a story of one of these people who fights for our country, who fights for our freedom. Labing-tatlong martir ng Cavite o 13 Martires de Cavite pag sinalin sa wikang Espanyol. At dahil babalik tayo sa nakaraan, ay dapat pati ang ating kasuotan ay angkop. Ngunit kung babalik ako sa nakaraan, ano naman ang aking gagampanan? Sabihin na lang natin na isa akong manunulat ng mga kasalukuyang kaganapan. At dahil wasto na ang aking pananamit, ay balikan na natin ang mga pangyayaring naganap noong Agosto 31 noong taong 1876 ay isinigawa at sinimula ni Andres Bonifacio ang himagsikan na akusahan at pinaginalaan kasama ang 13 tao na sila Inocencio, Laliana, Cabezas, Gregorio, Hugo Perez, Lapidario, de Ocampo, Aguado, Luciano, Cabuco, Osorio, San Agustin at ang Conchu. Sinasabing nasangkot sa nangyaring revolusyon ang mga taong ito, dinakip at pinatawa ng kamatayan at pinatay sa Plaza de Armas malapit sa San Felipe sa Cavite noong Setyembre 12 ng taong 1876 dahil sa napagsapi sa katipunan. May nakapag-ulat kasi na magkakaroon ng himagsikan kaya't gumawa agad ng aksyon ang Republika Kastila. Binugbog bago pinatay ang mga taong ito para magkalat ng babala sa mga balak mag-aklas laban sa Republika Kastila. Talaga namang makikita natin ang tapang ng isang Pilipino upang makamit ang kalayaang inaasam natin. Bilang isang manunulat ay hindi ko maisip kung anong kabang naramdaman nila. Pero ang masasabi ko ay talagang magandang usapin ng taong minsan ay lumaban para sa ating kalayaan. At dyan na nagtatapos ang patungkol sa 13 martir na Cavite. Pero alam nyo bang 4 na buwan lamang ang nakakaraan at 12 araw din noong binaril si Rizal ay meron ding 13 tao na binaril sa Bagong Bayan na tinawag namang 13 Martires de Bagong Bayan. Napatunayan ba neto na talagang malas ang numerong 13? Kayo na ang humusga. At ayan lamang ang lahat. Ako nga pala si Prince Archan, ang manunulat mula sa Site 253 na nag-aaral sa National University.